Ang 12 is 2/3 of 18. So kung mang-aresto sila ng 6 na senador, i-convict nila kung sino yung gusto nilang convict. Sabihin nila, nakakulong yung 6 eh. So ang quorum namin is based on 18. So based on 18, 10 lang ang quorum. 12 is 2/3. Yan ang kasunod nito. O anong kasunod? PI o CONAS. So hindi biro yung kasunod doon. Hindi to labanan ng si Soto o si Cayetano, si Gatchalian o si Cayetano, ang Malacanang at Senate. Hindi po future ng ating bansa ang at stake dito. Mahigpit na binilaan ni Senate President Alan Peter Cayetano ang publiko sa mga mangyayari sa darating na araw dahil sa mga development sa Senado. Aniya, may mga senador na ikukulong para matupad ang isang maitim na balak. Kung ano ito, alamin sa report ni MJ Mondihar. Ilan ang kailangan para ma-impeach ang isang opisyal? 2/3, 16. So, mga aresto na naman ng Nakikita ni Senator Alan Peter Cayetano na ikukulong ang mga kakampi niyang senador sa mga darating na araw. Yan ang binanggit niya sa press conference sa kanyang kampo sa Senado nitong Huwebes, June 4. Kabilang sa mga may kaso sa Cayetano Block ay sina Senators Joel Villanueva, Rodante Marcoleta at ang sinasabing ICC warrant laban kay Senator Bongo. Kung matupad ito, -5 agad ang Cayetano Block kasama sina Senators Jingo Estrada na nasa detention facility na at Bato de la Rosa na hinahanap pa ng mga otoridad. Bukod sa mga nabanggit, may pending case rin si Senator Chis Escudero na bagong lipat sa kampo na Senator Win Gatchalian. Ang 12 is 2/3 of 18. So kung mang-aresto sila ng 6 na senador, i-convict nila kung sino yung gusto nilang convict. Sabihin nila, nakakulong yung 6 eh. So ang quorum namin is based on 18. So based on 18, 10 lang ang quorum. 12 is 2/3. Yan ang kasunod nito. Ayon kay Cayetano, posibleng makaapekto ang anumang pag-aresto sa mga senador sa magiging resulta ng impeachment trial. Sinabi rin niya na pagkatapos ng impeachment issue, maaari umanong isulong ang charter change o CHA-CHA sa Senado. O anong kasunod? PI o CONAS. So hindi biro yung kasunod doon. Hindi to labanan ng si Soto o si Cayetano, si Gatchalian o si Cayetano, ang Malacanang at Senate. Hindi po future ng ating bansa ang at stake dito. Sa isang panayam kamakailan sa Maynila ay binanggit ni President Marcos Jr. na kasama ang saligang batas o ang 1987 Constitution sa kanilang pag-aaralan para maresolba ang leadership struggle sa Senado. Parehong konstitusyon na amyendahan sa pamamagitan ng Constitutional Assembly o CONAS, Constitutional Convention o CONCON at People's Initiative. We're examining all our options. We're looking at the law, we're looking at the Constitution, and to see how we can remedy the situation. Kaya hindi masagot diretsyo ng Malacanang at ng 11+1 kung anong pinanggagawa nila. Sa CONAS, mga nakaupong mambabatas ang hihimay at babago sa konstitusyon, habang sa CONCON, tao ang boboto ng mga uupo para aralin at baguhin ang saligang batas. Para sa Diyos at sa Pilipinas kung mahal, MJ Mondihar, SMNI News. Kinuwestiyon ni Attorney Salvador Paulo Panelo Jr., Managing Partner ng Panelo Law Office, ang legalidad ng umano'y pag-takeover ng mayorya sa Senado noong June 3, isang araw bago ang pagdinig ng Senate Blue Ribbon Committee. Si Prince Tripoli sa report. Sa kanyang pagsusuri, sinabi ni Attorney Salvador Paulo Panelo Jr. na may mga argumento ang kampo ni na Senator Erwin Tulfo at Senator Sherwin Gatchalian. Ngunit para sa kanya ay hindi naging legal ang naging proseso ng pagdedeklara ng bagong liderato at mga komite. Pero sa aking pananaw, hindi po naging legal yung proseso na yon, kaya yung pagtuloy ng Senate Blue Ribbon Committee kahapon sa ilalim ng chairperson na si Senator Pia Cayetano at vice chairperson na si Senator Dante Marcoleta. Ayon kay Attorney Panelo Jr., may katwiran din umano ang panig na nagpatuloy ng pagdinig dahil para sa kanila, sila pa rin ang nananatiling mayorya sa Senado. Anya, si Senate President Alan Peter Cayetano ay nananatiling Senate President at hindi napalitan ang mga chairmanships. Ipinaliwanag rin ni Attorney Panelo Jr. na sa naturang kaso noong 1949 sa ilalim ng 1935 Constitution nakasaad na upang magkaroon ng quorum para magpatuloy ang isang kapulungan, kinakailangan ang majority ng bawat kapulungan. At ang nakita po natin is ang pinaka-basic na batayan nila dito ay, ang sabi nila, ayon doon sa kasong yon, pwedeng maging quorum ang 12 senador kahit na 24 ang miyembro ng Senado kung 22 lang ang available.
sa mga senador out of the 24. Sa kabila nito, iginiit ni Atty. Panelo Jr. na may bend the law na nangyari batay sa kanyang pagbasa sa desisyon ng Korte Suprema at nananatiling usapin ang legalidad ng naging hakbang sa Senado noong Hunyo 3. Para sa Diyos at sa Pilipinas mahal, Prince Tripoli, SMN News.